Praktikal pero romantic na pang Valentine's Day na regalo. Yan ang naisip ng ilan nating mga kababayan para sa araw ng mga puso bukas. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pas muna sa bulaklak at tsokolating panregalo sa kanyang special someone si Jerome. Sa halip nga sa Dangwa o mall bumili ng regalo, sa Kadiwa store siya dumiretso. Alok kasi rito bouquet ng bulaklak na perfect pang chapsuy, pakbet at iba pang luto, basket ng prutas at itlog na may kasama pang rekado. Nagkakahalaga lamang ng 100 hanggang 700 pesos. Pag chocolate kasi, overrated na eh. Tsaka hindi siya malusog sa kalusugan eh. Kesa dito, di ba? Healthy na siya, pati yung family niya. Tsaka kung magiging kami man, maging healthy ang relationship namin. Kung ikaw ang makatatanggap ng mga ganitong regalo, approve ba ito sa'yo? Mas okay yun, kasi pangkalahatan. Yung bulaklak, masira lang yun eh. Yun, makakain, mabubusog ka. Ngayong Valentine's Day, hinihikayat ang Department of Agriculture na tangkilikin ang mga gulay at itlog bilang praktikal at masustansyang panregalo. Kasi mahal ngayon ng bulaklak, di ba? So siguro mas matutuwa yung mga misis, mga girlfriend kung bibigyan na something practical. Ang laki ng cases ng stunting sa Bicol region, sa Visayas, sa Mindanao, especially sa farm areas. At malaki may tutulong ng itlog para maiwasan yung mga epekto sa malnutrition, sa stunting. Sabi ng Philippine Egg Board Association o PEBA, matumal ang demand ngayon ng itlog habang sobra-sobra naman ang supply. Mula hanggang 6 pesos and 50 centavos na farm gate price ng pinakamaliit na itlog, bumagsak na ito ngayon hanggang 4 pesos and 70 centavos kada piraso. Ang nangyayari po sa amin is extreme po ang nagiging different na presyo. Sobrang taas, ngayon naman po sobrang baba. Generally, below cost na po tayo, below production cost na po tayo. Yun po ang naging dahilan kung bakit nagbebenta na po o nagbabawas na po ng mga manok ang ating mga farmers. Sa Commonwealth Market, 50 pesos na ang nabawas sa kada tray ng itlog. Dati po yung price ng pinakamaliit na itlog ay 200 pesos. Ngayon po yung price ng pinakamaliit ngayon na itlog ay 150 na lang. Ibig sabihin magkano yung kada piraso? 5 piso na lang po ngayon. Malaki ang minura niya. Malaking bagay kasi siyempre nakakatipid tayo, naging pamasahin na yung sukli, gano'n. Panawagan ng grupo, tulungan ang mga local producer. Kung magse-celebrate po kayo, any events, kung dati yung leche flan ay tinitipid-tipid natin, ngayon po ang leche flan po pwede na pong eat all you can. Kung bumaba ang presyo ng itlog, tumaas naman ang presyo ng kamatis. Dito nga sa Commonwealth Market, yung isang pakete ng kamatis na naglalaman ng 6 na piraso, 5 pesos lamang noon. Pero ngayon, 20 pesos na. Kamatis noon, 30-40 lang. Ngayon naman, 90 na. Bukonti nagtanim. Kaya tumaas ang presyo. Medyo mataas po yung kamatis po eh. Kaya yung sibuyas tsaka ito na lang, tsaka bawang. Patis, yan. Palasa na po yan. Paliwanag ng DA, malamig at maulan sa Southern Tagalog, kaya naging 7 ang dapat sanay 10 beses na cropping season. Pero tiniyak ng ahensya na mahahabol ang kinakailangang supply at babalik sa normal ang presyo ng kamatis. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.